Nakapagpundar ng bahay dahil sa bigasan itong customer namin. Na-inspire nga ako sa kwento ng customer namin na to, guys. Dati nga daw nagsimula siya sa 20 sako ng bigas. Pagkatapos nagbebenta din siya ng mga gulay at naalala niya noon na nagsimula siya sa 30,000 na kapital. Hindi nga daw naging madali yung sitwasyon nila. Sila kasi mag-asawa ay nakatira doon mismo sa tindahan nila. So alam mo yun, ang buhay nila paggising sa umaga tindahan, pag bago matulog tindahan. Kaya nga daw pinangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. At ang ginawa daw nila yung 30,000 na yun, pinaikot nila ng pinaikot, iniwasan muna nila yung mga luho at naging matapat sila sa paghawak ng pera. At nung nakaipon-ipon na daw sila, hindi agad sila bumili ng bahay. At ito nga'y nakakagulat, kumuha pa sila ng isang pwesto at nagtayo pa ng isa pang bigasan. Kaya nga sinasabi daw nila meron na ulit silang back to zero business. Kaso ang maganda daw dito, dalawa na yung income nila. At guys, after 7 years, tsaka daw sila nakabili na sarili nilang bahay. O diba guys, nakaka-inspire, slowly but surely. Alam nila yung target nila, kaya alam din nila kung paano sila kikilos. Napaisip nga ako kung hindi sila nagtayo na isa pang branch, siguro baka abutin sila ng 15 years bago makabili ng bahay. At ang nakita ko pa dito, kailangan din talaga nagtutulungan ng mag-asawa tapos maayos nilang pinapaikot ang kapital. Kaya nga guys, hindi bigasan na magpapayaman sa atin, talagang yung skills, yung pagiging tapat at yung pagiging madiskarte natin.